Marlon Tapales sinamin nga po na hindi niya talaga kayang talunin ng halimaw ng Japan na si Naoya Inoue at ang tanging pag-asa na nga lang daw po ng Pilipinas na makatalo dito kay Naoya Inoue ay itong si Casimero Cuadro Alas. And well guys, kakatapos lamang na undisputed fight, nakakalungkot man ang pagkatalo ni Marlon Tapales kontra dito kay Naoya Inoue. Ayon sa naging interview kay Marlon Tapales ng press, dalawang judge lamang po ang nagbigay sa kanya ng score dito nga po sa round 7, which is yun yung nag-lead kay Marlon Tapales para matalo talaga. Pero very obvious naman, round 4 and round 7 talagang bagsak itong si Marlon Tapales at hindi na nga po nakaporma kahit wala pong scoring dyan na points. Ay very obvious naman na talagang hindi na kayang lumaban nitong si Marlon Tapales. To, ang sabi pa nga ni Marlon Tapales, hindi naman daw po ganoon talaga kalakas itong si Naoya Inoue. Speed at timing lang daw ang kinakailangan para masabayan sa laban. Pero nakita naman natin dun, itong si Marlon Tapales ay puro depensa lamang ginagawa. Hindi siya umaatake. Wala siyang mga 1-2 combination na dapat nating inaabangan. Walang ganon. Unlike po sa mga nagiging laban ni Casimero Cuadro Alas, matindi talaga. May diin, may puwersa yung naging laban po ni Casimero. Nakita nyo po yung kay Yukinori Ogoni, which is na headbutt pa nga at sa round 4 talagang yun yung nangyari. Parang yung nangyari dito kay Tapales na knockdown. Ito namang si Yukinori Ogoni ay na headbutt. Well guys, inaabangan po natin dito by 2024 posibleng maikasa or maikakasa nga po yung sinasabi nating big match up between Casimero Cuadro Alas at Naoya Inoue. And well, may nagsasabi din na hindi daw, imposible daw magkaharap itong si Naoya Inoue at Casimero Cuadro Alas. Guys, well guys, ito sinasabi ko po sa inyo, ilang taon na pong hinahamon ni Casimero itong si Naoya Inoue. Wala na po siyang maidadahilan ngayon. Ayon na rin sa priority list ng mga boksingerong gustong labanan ni Inoue ay nasa pang-ilalim o nasa pangatlo na gustong makalaban ni Inoue itong si Casimero. So may isa pa, pero posibleng mabago yan at itong si Casimero ang makalaban po ni Naoya Inoue. Well guys, by 2024 sa May, diyan po merong makakalaban muli na boksingero itong si Naoya Inoue. And hopefully talaga makita natin yung big matchup mangyari sa Pilipinas para wala po talagang dayaan na mangyari. And well guys, napakarami pa natin kaganapan na dapat bantayan and i-make sure talaga natin by 2024 yung mga event na inaabangan natin, lalo na yung laban po ni Casimero Cuadro Alas, matindi po yan. Ngayon pa lamang po, mark your calendar dahil talagang yayanigin po ni Casimero ang buong Pilipinas at Japan sa magiging laban nila ni Naoya Inoue. Pirmado na po yan at prove na yan. Dito nga pong si Lolo Bob Arum, alam nyo pera-pera yan, pero ito nga pong dangal ng Pilipinas ay kailangan natin maisalba at maiangat dahil talo tayo dito nga po sa undisputed fight kontra sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. And please guys, huwag nyo kalimutan naman mag-like and subscribe para updated kayo sa ating mga daily boxing update.